Alright mga kalyabe, at ito na nga si boss. So laking pasalamat niya dahil nakilala niya daw tayo. Ayan. Advice ko sa inyo, bigay ko lang ng tips sa inyo mga kalyabe. Kapag nagda-drive tayo, lalong-lalo na manual yung ating sasakyan. Right mga kalyabe, so ayan na nga, ibababa na natin yung transmission. So napansin niyo, nahati na yan. So ito na nga mga kalyabe, ano. So ito confirm. Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan yung kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinista, pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, sa magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So nandito tayo ngayon, ano, at nandito rin sa aking likuran yung isang Toyota Innova na 2021 model. At ito ay halos ayaw ng tumakbo. So ano mga ba ang problema at kung ano ang naging posibleng dahilan at bakit naging ganito ang sasakyan na ito. So tara at ating alamin. Let's go! Alright, sa magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So nandito tayo ngayon, ano, at nandito rin sa aking likuran yung isang Toyota Innova na 2021 model. At ito ay halos ayaw ng tumakbo. So ano mga ba ang problema at kung ano ang naging posibleng dahilan at bakit naging ganito ang sasakyan na ito. So tara at ating alamin. Let's go! Alright mga kalyabe, so ito na nga yung ating Toyota Innova na 2021 model. Ayan, so isa sa ating sulit subscriber ito. At dinala dito sa atin kasi manual transmission po ito mga kalyabe. So ito ay ang naging problema kahit na nakapremera ay halos ayaw ng tumakbo. So kung ano man ang naging dahilan nito ay ating alamin sa pagbaba natin ng transmission. So mahirap naman na hula-hulaan lang natin, pero ito ay talagang sliding clutch na. Pero ating din alamin kung ano talaga ang naging posibleng dahilan at kung bakit talaga nag-slide ang clutch nito. Ay kabago-bago pa mga kalyabe, wala pang isang taon ito. Alright mga kalyabe, so nandito tayo ngayon sa ilalim. So una natin tatanggalin itong kanyang propeller. Ayan, so mahaba kasi yan mga kalyabe. Ayan o, hanggang dun yan sa transmission. So bago natin matanggal yung transmission na yon, ay kailangan muna natin taalisin tong propeller. Ayan, para hindi tayo mahirapan sa pagbaba ng ating tranny. Alright. Ayan o. Dito ako sa ilalim mga kalyabe. So ito, 14 na. Liyabi lang ang ating gagamitin. Ayan. Ayan. Kung napansin nyo ito, tornilyo na to. Tatanggalin natin to, 4 na piraso yan. Alright. Alright, so ayan na nga. Natanggal na nga natin tong kanyang propeller. Ayan. So tanggal na natin to mga kalyabe. Hayaan na muna natin siya na nakaganyan habang hindi pa natin nababaklas lahat. Kasi baka tumagas pa yung kanyang gear oil. Ayan. So, dito na naman tayo sunod sa transmission doon sa wheel housing. At dito sa taas, tatanggalin natin yung kanyang kambyada mismo. Right. Right mga kalyabe, so ito na naman yung ating babaklasin para ito. Kasi pag binaba natin sa gabal kasi ito mga kalyabe, so kailangan natin tanggalin yan. At 12 lang na tornilyo yan, 6 na piraso. Ayan. Ayan siya. Right. So ang itsura nito mga kalyabe ay ganito. Ayan. So pagpasok natin, kailangan nakasentro din yan. Itong, may kita nyo yung may butas na yan sa gitna. Ayan. Tapos may bula-bula yan doon. Ayan. Ayan siya. Ito. Right. So magbabaklas na naman tayo sa baba.
Right mga kalyabe, so ayan at binabaklas na yung mga tornilyo natin dito sa may bill housing. Ayan. So tatanggalin lang natin yan. So bali dalawa na lang ang natira. At mamaya ay may baba na natin tong trani na to. So rights. Rights mga kalyabe, so ayan na nga, ibababa na natin yung transmission. So napansin niyo, nahati na yan. So magbabaklasin na lang yan. At gamit lang namin yung low bid. So hindi tayo pwedeng gumamit ng engine crane dyan. Gawa nga ng masyado siyang masikip. So wala pa rin kasi tayong yung tawag nito yung transmission lifter. So yan pa yung isa sa iniipunan natin para magkaroon pa tayo ng transmission lifter. Right? So ito na nga mga kalyabe, ano. So ito confirm. Ayan. Inabot na yung rivets ng kanyang lining. So sliding clutch. So bakit nga ba nangyayari ito? Ayan mga kalyabe. Kasi kuminsan hindi natin maiiwasan yung nag-half clutch tayo. Nakaapakan natin yung clutch driver tayo. Yung tinatawag natin na clutch driver. At laging nakababad ang paa natin sa clutch, kaya nasusunog ito at ayan ang mangyayari. So ito inabot na rin, ayan. So 1 year lang yung inabot, wala pang 1 year. Ayan yan ang kanyang ribaba, ayan. Alright, so natanggal ito. Bibili tayo nitong lining na to. At para matapos na natin to ngayong araw at makabiyahin na si Busing. Ayan, right. Alright mga kalyabe, so nandito tayo ngayon sa Dyson Auto Supply dito sa may Golden City, Imos. Tasman na tapos ano? Imos, Golden City, Imos. So nandito tayo ngayon at dito tayo kumuha ng parts ng ating ginagawang Toyota Innova. So yan mga kalyabe, isipin nyo, wala pang isang taon yung Innova, ganito na yung nangyari sa kanyang clutch. Ayan, so sunog na sunog. Right. So ayan mga kalyabe, ano, sa lahat ng mga viewers natin, kung gusto niyo makatipid kayo, no, makakamura kayo ng pyesa, pumunta lang po kayo dito sa Dyson Auto Supply dito sa may Golden City, Imos, Cavite. Ayan, so yan at dito tayo kumuha. So napakalaki talaga ng pagkatimura dito sa Town Kilabusing dito sa Dyson. Ayan. Ayan. So bumili na rin tayo ng clutch lining natin dito. Alright. Ayan, dito lang yan mga kalyabe. Pagdaan nyo dito sa may Aguinaldo Highway, kakanan lang kayo sa Golden City. Ay, kakaliwa pala sa Golden City. Ay, hindi. Tama nga pala, kakanan nga pala. Pero pag galing kayo ng mga Batangas, ay kakaliwa kayo. Papunta dito sa Dyson Auto Supply. O pwede ninyo ito, mag-Google Maps. Ayan. So, hanapin lang po natin yung Dyson Auto Supply. Alright. Alright, so mga kalyabe. Sa 17. Tanggal ka dyan ng 17 sa taas banda. Yung kulay itim na 17. Sabayan dyan. Right mga kalyabe, ayan, nakabit na natin tong transmission. Ayan. So nakabit na natin yan. Mamaya kakabit na lang natin yung propeller at matest drive na rin. Right. Alright mga kalyabe, at ito na nga, natapos na nga natin to kabit. Ayan, nakabit na natin lahat-lahat. Ayan. So time to test drive na naman tayo.
para makita natin kung maayos ba o hindi yung ating transmission. Crocodile jack gamitin mo. Alright mga kalyabe, ito na nga at natitesting na natin. Ayos na ayos. Ayan, at dito si Boss Saad. Ayan. Oy, thank you sa God. Naayos din sa wakas. Ayan. So ito, kapag binigla mo na ito sa primera, yan. Pagbigyan ka na dyan. So ngayon, ang pagdadrive ay yung paa, huwag laging nakababa dito sa clutch. Hanggat maaari, hiwalay natin yung paa natin sa clutch para tumagal yung ating lining. Ayan. So maayos na tong takbo nito mga kalyabe. Right. Ayan. So ang tumutunog niya ay warning ng seatbelt dahil hindi tayo nag-seatbelt dito lang kasi tayo sa loob ng subdivision. Na boss? Ayos na ayos. Tumatalon? Kasi bravo pa sa talon eh. Saka mas sa Diyos ko na kilala kita. Ikaw ang naging dahilan. Bali pag may mag-ano ng mga sasakyan, siyempre ako sasabihin mo sa kanila. Jake! Alright mga kalyabe, at ito na nga si boss. So laking pasalamat niya dahil nakilala niya daw tayo. Ayan, so ayan, advice ko sa inyo, bigay ko lang ng tips sa inyo mga kalyabe. Kapag nagdadrive tayo, lalong lalo na manual yung ating sasakyan, ay iwasan po natin na magbabad yung ating paa doon sa dito sa ating clutch pedal. Ayan. So ayan, at tapos na nga ito. At hanggang dito na lang ang ating video. Ayan, hanggang sa muli. Paalam! Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.